Okay, magandang gabi po sa atin lahat. I'm Staff Sergeant Conde, Jonathan Z. Conde, 3327 Infantry Philippine Army. Kasalukuyan na-assign dito sa G6, Cyber Chief NCO. Member ako ng isa Class 152-2003. May RC namin si Sir Christy, siya ang cross director namin. Member ako ng Class 43-01 sa CIS po namin. Ipinto ko lang po yun na nangyari sa amin. Ibahagit nung nadoon kami sa Israel and Syria under kami United Nations ng CBM PCH Golan Heights. Back 2013, hindi ko na maano yung exact date or buwan na nadoon kami. Usually, pag peacekeeper ka, ang main function mo talaga doon, una-una is to serve. Yung i-report mo lang, anong mga accident, mga nangyayari sa ating kapaligiran doon lang. Then until such time, way back to na 2014 August, yun na yung nangyari. Yung sa Al-Nusra, tapos yung sa ISIS, na gusto nila kunin yung Filipino contingent. I-take over nila, kunin nila yung mga baril, lahat-lahat na meron tayo sa Pilipinas. Ang una nilang ginawa is yung Fiji, yung 44 Fiji. Hindi ko na maalala yung anong camp yun. Tapos sinunod nila yung 60, position 60, which is doon ako dati na-assign. Ako yung admin doon, at the same time, IT, doon sa position 60. Tapos after months, naging taon, nalipat naman ako voluntarily sa position 68. Yun na yung nangyari sa amin doon na naging part na experiences namin. Magandang experience para sa amin, unang-una. Kasi laki nang natutunan namin doon. Gusto na, na-capture na pala yun yung yung 70 Fiji under sa 44. Captured na yon. Then, doon sa position 68, napapansin na namin yung time na yon na a day before may mangyari, yung paikot-ikot na yung mga sasakyan. Tapos, hindi na normal na sitwasyon na pangyari. Kasi dati-dati, yung nung wala pang ganon na pangyayari, tuloy-tuloy po yun. Tahimik, wala lahat. Pero yung a day before nangyari na yun, iba na yung panahon, pati galaw ng mga tao. So, nung August na yun, hindi ko na maano exact date. Nangyari na ngayon yung pinaka-ayaw na natin. Gusto ng Al-Nusra na kunin lahat ng gamit ng mga Pilipino, especially yung baril. Kasi yun ang gustong-gusto nila na sa Pilipino lang kasi makakita ka ng R4 na baril, wala sa kanila yun. So, yung gabi na yun, 5 kaming scout ranger doon. Yung pinaka-senior namin, si Master Amarille, Master Aboy, Master Gubat. May isa pa, di ko naman ng unit na di ko na maalala Tapos ako, nung 4 p.m. ata yun o 3 a.m. Hindi namin alam kung bakit sabay-sabay kami nagising. Dinaan namin doon sa kwentuhan. Yung pala, yung style kasi ng kalaban doon sa sa Syria, yung conventional kasi hindi katulad sa atin dito, sa Pilipinas na guerrilla tactics tayo. Sa kanila doon is conventional. So, ibig sabihin, bago sila umatake, magtatalagay muna sila ng mga target. So, ang ginawa nila, nagmamaneuver na sila sa kapaligiran mismo ng position 68. Binamarkingan na nila lahat na. Doon nagtataka na kami bakit marami ng tao. Tapos, around, ang pagkalala ko lang, siguro mga 7 o 6 ng umaga, si Master Gubat nag-instruct na sa akin kasi ako pinaka-junior doon na
tropa, sa amin 5. Galing kami dito sa 1st Cavalry Regiment na ikutin ko sa may likuran. Parang kakaiba. Yun na yung time na pala yun na gusto na kami pasukin. Ngayon, naisumbong namin, naisabi namin ang dapat namin sabihin. Tapos, na-informahan din namin yung patong leader namin lahat doon. Yun na. Tapos, yun na nangyari, na gusto nilang pasukan, nagpaputok na sila, huli na po tayong mga ring. Tayo po. Then, wala silang ginawa doon. Conventional kasi, patak sila ng patak. Yung mga mortar, paano lang mayroon sila doon. Tapos yung pinapriority nila palagi doon palagi is yung communication line natin, yun ang una nilang tinira. So habang kasi mahabang yun ang nangyari, from 6 siguro, natapos yung is hapon na Kakaunti lang kami sa position 68, siguro nasa 50 kami o 60 lang kami katao ata doon. Sa pagkakaalala ko lang, noong time na yon. So, ongoing yung putukan, nagtataka sila, bakit daw ang Pilipino, bibihira pumutok, pero sure it's or hits. Yan ang tataka sila, kaya pag lumalabas kami, tataka kami, bakit sila lumalayo? Ginagawa nila, paputok pa rin, pero tumulong din sa amin yung drone ng Israel. So, nalalaman nila sir sa Camp Swani mismo sa Israel, anong nangyayari sa amin doon. So, madalit salita, habang ongoing nangyayari doon namin, nag-iisip kami, lahat kami, sila sir, lahat ng mga kasama namin, kung paano kami makakaalis. Kasi nga, unang-una, hindi namin kabisado yung terrain doon. Kasi, ang nangyayari kasi doon, border to border, 5 kilometer ng border na yon is puro landmine. So wala kang choice doon, kaliwa kanan, hindi ka po pwede nung basta-basta maglalakad. Yung time na oras na after na medyo nagtamahimik na lahat ng putukan, wala namang ibang choice. Kasi yung alam mo naman dito sa amin sa Ranger, pag sinabing junior, automatic na. So nag-volunteer na ako mag-lead scout doon. I-recon ko muna yung dadaanan namin. So, binutas namin yung likod ng pader kung saan, binutas namin. Siguro mga 2 oras namin binabutas. Kasi makapal yun, yung mga bato-bato na pinagsama-sama. Nirecon ko yun mag-isa. Hindi ko masagot kung yung kabako, di ko masabi kasi kakaiba. Dahil nag-lead scout ako sa kumpanya, hindi ganun yung kabako Doon kasi, ang kaba doon, puro landmine kasi, magkamali ka ng apak doon, hindi mo alam kung anti-tank yun o anti-personnel. So, yung ginawa ko na lang, bawat ako naglalakad, may dala-dala akong yung binigay sa amin na maliit na reflector. Tapos mga kahoy-kahoy na tinatandaan ko na lang kung saan ako dumaan. So, nag-exit ako lang mag-isa. Hindi ko ma-assure kung ilang kilometrong nilalakad ko, nalaman ko na huli na lang nung nag-exit na ako. So, nung nakalayo-layo na ako doon, kasi ang hirap dahil puro bato. Hindi ka pwedeng tumakbo, kasi pag madulas ka, mapakan mo yung doon, sayang, di tayo makauwi ng Pilipinas. So, naglakad ako mag-isa more than 5 kilometer at 7 kilometer. Yung pala, pinapanood lang pala ako sa Camp Swani. Para lang ako para ang tawag doon. Yung mga palabas, yun pala, totoo pala nangyari sa ganung buhay. Tapos din, bumalik na ako. Tagal ako nakabalik. Kasi yung pinakagitna, nawala ko ng counter dahil dun sa bato na hindi na Pero nakabalik ako. Nung nakabalik na ako dun sa position 68 yon, dahan-dahan na kami na nakaalis doon hanggang lahat ng tropa, lahat na. Ako na nag-guide, ako nag-lead scout pa rin. Ang guide ko si Master Aboy, Ranger pa rin yon. Siya nag-guide sa akin. First time ko na nakita na guide naka 60. Pero masarap Andun yung kakaiba pala ito dito. Hanggang tagal kami naglakad.
Nung nakabalik na, malapit na kami doon sa, sa border ng Israel. Iba kasi doon sa border nila, katulad sa atin dito sa Pilipinas, pagbakod-bakod, sa kanila hindi eh. May mga dadaanan ka pa na mga, hindi ko ano tawag doon, yung parang pang-alerto sa kanila. Parang ganun mga mo traps, no? Kapag kamalang ko pa doon yung isang ng sniper, akala ko, kalaban, yung pala, sniper pala ng Israel yun na binato ko. Kasi movement kasi sila, nagre-reflect kasi yung galaw. Pero mga 1 hour to 2 hours ata nilakad namin yung ganong kalayo. So hanggang pagdating namin doon sa awa ng Diyos. Pero tagal pa bago kami nabuksan. Kasi marami pang coordination ang ginawa. From Israel, tapos sa Pilipinas, tapos yung sa Ondop, marami pa. Siguro nag-stay pa kami doon sa border siguro mga 1 hour to 30 minutes bago kami naka-exit. Laking bagay yung para sa amin na may natutunan kami from conventional to guerrilla tactics para sa amin. Ang laking bagay para sa amin, yung nandun kami. Usually talaga, pinaka-main function, ibabalik natin ulit, no? Ang main function talaga ng Philippine contingent as a member ng peacekeeping forces, this peacekeeping lang talaga. Wala nang iba. Nagkataon lang talaga yon na medyo mataas yung aura ng Al-Nusra at saka ISIS. Kasagsagan kasi ng mga time na yan eh. Kaya gano'n na nangyari. Tapos na yun, nung pagpasok namin doon, malapit na kami sa border, nakita ko na yung mga tropa. Oo, doon na. Sila sir sa baba, nakita ko na. Iba na yung mga ngiti nila eh. Iba na rin ang ngiti ko. Sabay dapak agad ako. Sa wakas, makauwi na ako ng Pilipinas. Sige nga, Master. Idol ko si Master Conde. Very fun-loving na senior NCO namin dito sa FSRR. Pero ito, napaka-brutal tong experience niya. Siya nag-lead scout para makatakas yung... Takas ba ang correct term doon, Master? Idol? Parang gano'n na. Parang gano'n eh. Yes, sir. So ikaw, ulitin ko, ikaw ang nag-lead scout talaga doon. Yes, sir. Kasi wala nang ibang church doon, sir, mag-initiate, sir eh. Dahil? Halos takot lahat yung tao doon na lumabas. Dahil nga, napakaikot, sir eh. Lahat ng tao ng sir, mga Al-Nusra, sir. Andun lahat sa pakaligiran, sir eh. Kaya si Master Gubat, kasi siya na kayo yung term kasi nakalbo kasi di mawawala eh. Kalbo, wala nang ibang choice, ikaw na. Di ba, bakit ikaw na? Dahil... Ako pinaka-junior sa kanila na. Na Ranger? Yes, sir. Wala na eh. Di na ako, mime, kasi dalag-dalang mundo, yun talaga sir ang katotohanan. At saka isupin natin dito sa Ranger, sir. Yun na. Pero yung pag-recon mo mag-isa, buti dito mag-recon ka, kamukha mo yung mga Pilipino na yes, sir. Mag-recon ka, di ba? Huwag ka lang magsalita. Yes, na mabuking ka na hindi ka pala Bisaya, hindi ka pala ano. Doon kasi burnout ka agad ang pagmumukha mo na hindi ka Arabo, hindi yes, ka sir. Ano mo nga yun, Syria, Israel, ano mo nga para sa yung basic lang. Yes, sir, sir. Ito kasi yung hati kasi yan, usually yung Golan Heights kasi, dati pag-aari yan sir ng Syria eh. Na nakuha sir ng Israel. Border ito sir, ito yung Israel, ito sir ang Syria sir. Nangyari dyan, oo. Meron silang kilometers na authorized lang sir eh, from border sir eh. Ang border, pagkaalala ko sir, 7 kilometers sir eh. From dun sa position namin sir. Tapos from border, meron pa dun siguro mga 500 meters bago dun mismo sa pinaka-border sir. Nung nilalakad ko na nung gabi na ako lang sir mag-isa. Di ba't ikaw lang mag-isa? Walang bumadi sa'yo? Wala sir eh. Hindi ko rin alam kung ano kasi piniprepare nila sir yung mga gamit, lahat ng gamit sir eh. Hindi pero, ito yung totoong recon eh. Di ba recon na? Pero ang recon kasi natin, kadalasan naman may vegetation na mapagtaguan eh. Yes sir. Ito,
Open terrain, sir, na puro mga bato-bato. Buti kalbo ka. pero, pero, Yes, sir. ano yun, ha? Sabi ko nga sarili ko habang ako naglalakad, sir, ito na siguro itong last ko sa buhay ko. Yan na sa isip pala, sir. Kasi, ang style kasi doon, sir, landmine lahat, sir, Oo. May mga tiril na mga konti-konti, mga bato-bato, mamaya sir, yung bato, mapuputol na naman. Hahanap ka na naman, sir, ng dadaanan. Pag nakita mo doon, yan, susundan mo na naman, sir. So, nagamit mo yung memory training natin dito sa Ranger. Ganon talaga, sir. Gamit na gamit talaga, sir. Pero no nerves yun, ha? No nerves talaga na. Baga, ikaw pala yung dakilang bayani dyan sa... Kulang ko kasi ito si Master Con, di ba? Pero... Taon na lang, sir. Pero first time lang talaga umakyat yung itlog ko sa leg ko, sir, yung time na yan. Hindi kasi... The best experience, sir, sa buhay ko. Sa amin lahat, sa Pilipino doon, sir. I know. Dahil pinagyayabang kayo ng buong Pilipinas noon. Dahil, di ba, Yes, yung sir. kabila, wala, Captured na sila, sir. na-captured sila Yes, sir. Tapos yung commander nyo na nationality, na Indian Yes, sir. nationality, pinapasurrender na yung baril nyo. Yes, sir. So, ang nagdesisyon na hindi nyo isurrender ang baril, si Sir Dumusmog. Yes, sir. Kasi ganun din ang mangyari, sir, Pag nangyari yun, parang same pa rin, sir. Wala pa rin. Tubusin, ganun pa rin, sir. Ganun pa rin Ganun pa rin, sir, yung laro nila, sir. So, takas na lang. Yun pinaka-the best option talaga na doon, sir. Sir. Ang layo kasi sir, Yung time na yun, sir, hindi ko maisip kung paano ko ginawa, sir, Hindi, gaano kakalayo ba nag-recon? 7 kilometers, sir. So, yung 7 kilometers na yun, tapos siyempre, definition of terms, ang recon kasi sa amin, mauna ka, and then babalik ka sa unit mo kung anong nakita mo at anong nadaanan mo, Yes, di ba? sir. So, ang mission mo pag recon, kailangan maano mo yung daan na safe para sir. sa inyo. Yes, sir. Kasi magkamali ka, na talagang kasalanan mo, di ba? Yes, sir. Ganun lang yun Yes, sir. So, ibang hindi, anong ginamit mo doon? At pure attitude na lang. Attitude na lang talaga, sir. Wala namang iba, sir, na lumalabas talaga yung tiwala sa sarili, sir. Laking tulong talaga sa akin sa Ranger, sir. Nadudong pa rin yung tiwala sa sarili, sir. Sige nga, i-compare mo yung mga experiences mo dito. Jungle fighting versus desert fighting. Malayo, Yung style, sir. di ba nung panahon na yon pero sige nga, i-compare mo nga. Nung panahon na Malayo, yon. sir. Sa guerrilla tactics natin, sir. Tapos yung sa kanila, sir. Hmm. Malayo, sobrang kalayo, sir. Kasi sila, sir, kumpleto ng gamit. Hmm. Yun talaga, sir. Sa movement naman, sir, medyo kakakaunti lang kaparehas. Pero iba pa rin talaga movement na ginagawa natin dito sa Ranger, sir. Yung TTPs natin, na ginagawa natin dito, sir, na from, malayo, sir. Malayo. Andun, sir, yung tinatawag natin, sir, na dito sa Ranger, andun yung spirit mo na, sir, Hindi, yung panahon na yon na mag-isa ka. Mag-isa ka nagre-recon. Yes, sir. Kasi medyo, rin yan, pugot ulo ka dyan. Wala nang choice talaga. Wala rin choice yun. Kung mahuli ka, Yes, sir. pugot ulo. Wala yan. Walang tanong-tanong yan. Binaunan lang ako ni Master Gubat ang 2 granada. Hmm. Sabi niya, dali mo to, ikisa buhat. At least, kahit pa paano, makakawi tayo. No choice na dun, sir, Kasi ang style kasi dun, sir, sa ibang bansa, sir. Lalo sa Syria, sir. Pag wala ka na, sir, tugot. Ganun yung style dun, sir. Na papalo natin sa mga TV. Pag wala na sila. Kasi nga daw, yun ang, ewan ko, di ko lang alam ano meron dun sa kanila. Isa atin dito sa Pilipinas, hindi man ganun, sir. Kailangan talaga makauwi tayo. Makakauwi talaga tayo. Yung time na nag-recon ako sir, ang dami sumasagi sa utak ko, sir, Pero nakafocus ako dun sa dadaanan ko, sir. Kung saan talaga, sir. Kasi ang hirap maglakad na puro bato-bato. Kapa ka ng kapa. Kasi baka mamaya, ang makapa mo iba. Mahirap, sir, Kaya ginagawa ko, may dala kong kahoy. Yung kahoy, kalit-lit na kahoy lang kasi nga alanganin ako sa dinadanan kasi
Yung bato doon, sir, matutulis. No. Matutulis yung bato doon, sir, eh. Matutulis. Tusok, pag hindi, kapa naman ang kamay. Gabi ba? Yes, sir. Gabi ka nag-recall? Yes, sir. Sus, Ginoo. Tusok, kapa na naman. Kasi hindi mo masabi, hindi mo pwede yung paa, sir, eh. Dahil pag paang ginamit mo, baka anti-personnel yun, sir. Di, wasak. Yun na lang, tusok, kapa, lakad na naman, tusok, kaya doon ako nagtagal, sir, eh. Pero gabi, ilang oras mo ni-record yung 7 kilometers? Siguro, sir, mga 1 hour mahigit, sir. Hindi, kahit pa paano kasi hindi man bangin-bangin katulad dito. Kaya hindi Yes, ka kasi sir. kumisan. Puro bato lang, sir. Bato-bato lang yung problema mo. Yes, sir. Pero yung mga bato na yun, sir, andun, sir, yung mga nagpakatanim, sir, eh. Katanim. Yes, sir. Mga anti-tank. Hindi ko alam kung may mga anti-personnel na doon, sir, eh. Siguro meron, siguro ata yun doon, sir. Pero kaswerte mo na walang ano ba? O swerte o anong bang kapa mo nun? Anong skill ginamit mo nung ganun? Skill ranger na ginamit, sir, eh. Panigurado na, sir, eh. No nerves. No nerves, sir, eh. Kasi pag ninervyos ka, yung pa rin, sir, eh. Wala ka rin magagawa, sir, eh. Kung hindi mo itutuloy, wala rin mangyayari. Hindi mo, di ba, mapapahiya ka pa sa tropa. Mapapahiya pa sa tropa. Maliban pa doon, sir, lahat kami, sir, may stock kami doon, sir, eh. Kasi noong time, nagpahinga sila, sir, yung mga alnosra, sir, eh. Gaano kadami bang Al-Nusra? Al-Nusra, ito yung mga ISIS. Diba? Yes, sir. Para magkaisa yan sila, sir. So, estimate nyo gaano kadami yung ano? Ang dami, sir, eh. Kasi... Kitang-kita nyo ba sila? Yes, sir. Kasi ang pinipistuhan nila, sir, puro bato din, sir, eh. Kaya makikita namin kung kasi nasa taas kami na konti. Kasi may post kami, sir, eh. Pero hindi kami nagtatagal doon sa poster kasi binabagbagan nila, sir, eh. Ang ginagawa namin, bawat putok, baba na naman. Kasi magpapasabog na naman sila, sir, ng 105, eh. Dinadaan namin, sir, sa tawa yung 105, eh. Pag lumalapit na, yun na naman tayo. Hindi, sige nga. Hindi, bago natin balikan yung ano mo. Gaano ba katindi yung mga encounter nyo nung mga panahon bago yung exit nyo? Gaano kayo hinaras? Grabe, sir, kasi puro patak, sir, ng 105. May 105 sila? Yes, sir. Magpeto sila, sir. Patak ng 203, 105. Yun ang ginagawa nila, sir. Tapos yung tinatawagan nila, sir, na CPU1, CPU2. Yung anti-aircraft. Yun ang ginagamit nila dun, sir. Haros, kaya ang ginagawa ng Pilipino doon, tipid sa bala, sir. Inuuchi, sir, eh. Tipid sa bala. Putok, tago, pakiramdam naman kami. Putok, tago na naman, makikiramdam. Kasi yun nga yung kulang. Putok na naman sila. Sir? Putok na naman sila. Sila palagi, sir, dinaubusan, sir, ng bala, sir. Ganun ba? Sir, hindi sila naubusan ng bala. Hindi ko na sila kumukuha. Pero takot sila lumabas. Kasi, ang nangyari doon, sir, doon sila lumayo, naglaylo ng kaunti nung unang silip ni Master Gubat, sir. Nagtaka sila, patalon-talon pa doon sa may daanan, sir, eh. Pinutokan ni Master Gubat, inasurbol. Doon na, nagtago-tago na sila. Ay, sniper si Master Gubat? Hindi man, sir. Pero tumama. Tumama, sir, eh. Yan na, hanggang sila Master Aboy, sila napapalitan doon sa tower ng poster, eh. Kaya simula nung napapansin nila na bawat putok ng tropa, sir, may tinatamaan, kaya ang ginagawa nila, sir, lumalayo sila, sir. Hindi na sila lumalapit. Like ng umaga-umaga pa, parang analakas ng loob nila kasi parang ganun. Pero nung tinatamaan na sila, yun, medyo lumalayo na sila. Hindi na sila lumalabas doon sa yung nataguan nila, sir. Pero ano bang desisyon noon na kailangan umalis na kayo? Ano yung desisyon noon na kailangan na kayong umalis na? Wala naman desisyon na gano'n, pero wala na ibang choice talaga, sir. Kailangan talaga umalis. Kasi mayroon kasi doon yung sabi, maya-maya daw, papasukin na, sir, yung position 68. So, wala na kay ibang choice kami, sir. Kundi, hindi rin kayo ma-reinforce na, kasi yung kabilang position 60 ba yun noon? sir, binagbagan na sila doon, sir, eh.
Wala makaka-reinforce na doon, So, sir. wala maka-reinforce sa inyo, wala rin maka-reinforce sa kanila. Yes, sir. Wala na rin, sir. Pero naka-alert na, sir, doon sa kabila, sa Kamswami, sir, sa Israel, sir. Naka-ready na sila doon, sir. Kaso nga lang, hindi sila pinapapasok, sir. Papuntang Syria, sir. Doon. Grabe pala yung naging karanasan mo, idol ba? Pasabay tayo doon, sir. Pero, safe on sound, sir. Nakauwi kami ng Pilipinas lahat, sir. Hindi kasi, si Master Conde kasi, very jolly na person dito. Kaya ito nga, ang trabaho niya rito, siya ang inaasahan dito sa IT. And then yung nga, magre-retire na nga siya. Pero sabi ko, kailangan niyang i-share itong experience niya kasi pinagmamalaki natin sila nung mga panahon na yon. And ngayon ko nga alam malaman na yung kaibigan ko pala yung ikaw pala lead scout. Galing naman na. Pero ano yun talagang sa 60 katao, ikaw lang inasahan. Wala kang baril di ba? Wala kang... Meron, sir. Meron ka rin? Yes, sir. Wala kang ibang tools doon, kundi yun lang talaga, sir. Doon lang ako nagtagal, sir, sa kapa-kapa. Kapa-kapa. Yes, sir. Pagbalik mo, para sunduin na yung tropa, yung anong dinaanan ko, yung pa rin. Isopin natin yan dito sa Ranger, sir. Kung saan ka dumaan, doon ka pa rin babalik, sir. Yun pero yun, buti gumamit ka ng flashlight. Wala, sir. Iba talaga yung mga training natin. Kasi dito. Hindi po pwede. Nasanay kasi tayo dito sa Ranger, sir, na yung memory sitting, sir, yung pag madaanan mo, kailangan naka-configure na sa utak mo, sir, na kung anong nadaanan mo, sir. Kasi ang tawag doon, may term na... Memory training. May memory training kasi tayo. Yes, sir. Doon sa memory training, sir. Medyo tactics na ito, pero isa sa mga talagang pinagayabang din dito sa Ranger training talaga, yung memory training na kung saan gabi man, alam mo kung saan ka dumaan. Yes, sir. Yun yung isa sa mga truly maipagmalaki natin na hirap din ikaw nagamit mo pala sa disyerto. Yes, sir. 1 year din ako nag-lead scout ako 7 company, sir. Napakinabangan, sir. may mga war story pa sa 7 company. Mamaya, tingnan natin. Pero ito yung the Great Golan Heights Escape. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. And walang sa inyo. Pag sundo mo sa tropa, extricate na kagad. Yes, sir. Hindi kayo na-detect talaga na nakaalis na kayo. Wala, sir. Kasi before ako bumalik na kami dun, sir, nung sinundo ko na sila, isa lang pakiusap ko, sir, Walang flashlight, walang maingay. Kung hindi kayang buhatin, iwanan na. Yung alis lang tayo, yung anong kayang buhatin. Ako, sir, wala akong nadalang gamit. Iniwan ko lang tayo gamit yun. Kasi noon, ganun palang nangyari na noon. Talagang wala. So, karamihan, anong dala lang? Replay, ano pa? Yung ibang yun lang, magazine, yung standard natin pa rin. Yung mga gamit nyo na pang normal na buhay sa, wala na. Wala na, sir. May nadala pa rin ng kaunti, mga damit-damit lang, sir. Pero yung mga pangbaon sana, mga regalo sana pag-uwi, wala na, sir. Iniwan na. Madaling palitan yun, sir, madaling makuha yun. Exit. Minsan, kinabukasan na yung gita ko, bakit tropa may mga dala ako? Wala. Wala, lead scout ka. Sabi kayo, Master Gubat, ikaw may dala ka. Wala rin, sabi ko, Master Gubat. At least, kahit pa paano, safe, sir, kami naka-exit, sir. Gano'n ka-proud nun na dahil ikaw ang nag-recon, ikaw nag-lead scout, at naitakas ng safety yung lahat ng buong. Anong unit nyo nun? PCH? 7 PCG, sir. 68? 7. Kami, sir, 68, sir. 68? Yes, sir. Gano'n ka ka-proud nun? Sobra, sir, kasi halos lahat ng tropa na nakakasalubong ko, kulang na lang kilay ko, sir, tanggalin, sir, Yung bang... Ang dami ko ng pangalan, sir, Doon pala, pag umaga pa lang, sino yung maingay dyan? Yung bato. Yun ang term nila, bato. Yeah. Hanggang umuwi kami ng Pilipinas, sir. Andun pa rin, sir, yung sobrang proud, sir, na
kahit saan kami makita hanggang ngayon, sir. Lahat-lahat. Minsan may isang tropa ako na umiyak. Yun, sir, na salamat, nakauwi tayo ng Pilipinas. Yun sir, talagang lalo ako, na talagang tinamaan ako doon na tumawag pa yung asawa niya, kinausap pa ako. Salamat sa iyo. Kung wala sa iyo, walang naglakas ng loob na tahakin yun. Malamang hindi kayo makauwi. Papasalamat. Proud talaga, sir. Sa kapwa ko musang, sir, kapwa ko ranger. Di pa nga ako nakakarating, nagsisigawan. Oo. Sir, ibaba namin nag-report doon, lagi mukhang bibig yung kalbo eh. Hindi, ano siya, makikita niyo yung, shout out mo nga muna yung vlog mo at sikat na sikat ka sa vlog eh. Sana follow niyo po ako sa Ednoc Vlog. Ednoc, EDNOC Vlog. Yes. Yan, sikat na sikat siya dyan kasi very, very jolly si Master Conde. Pero kung behind yung pagka-jolly niya, yan, siya nag-save ng UN contingent natin sa Syria dahil sa lead scout skills niya. Tsaka no nerves. No nerves eh. Pag ranger ka talaga, sir, always a ranger, sir. Wala kang choice dun, sir. Sa puso man talaga kahit anong mangyari. Kasi ang instinct pala natin, sir, bilang tao, sir, lalo pag train ka sa ganito, sir, kusang lalabas pala yan, sir. Totoo pala, sir. Pag oras na kailangan, parang super science na nakalimutan ka saglit, pero pag in case na kailangan mong gamitin, gamitin mo na. Which is nangyari sa'yo. Na, yes, sir. Di ba, na minsan, kahit na tumatanda tayo, pero dahil sa training natin, kung kailangan gamitin ulit, nandun pa rin yun, nandun pa rin eh. Di mawawala talaga, sir. Kaya doon ako lang naniwala sa sabi ng matanda. Pag truly blooded ranger ka talaga, sir. Lahat talaga lalabas talaga bilang pagka-ranger, sir. Ngayon, ang laban ko, wala na doon. Dito na sa likod ko ngayon. Magre-retire na siya, pero grabe yung skill din niya. And ito nga, sa mga sundalo naman na gustong kung magre-retiro kayo, yan, may skill si Master Conde na mahal na skill. Yes, sir. Bali, member na ako ngayon, sir, ng ethical hacking, sir. 101, 102, certified CCNA graduate, at saka MCP, graduate license po. Ibang landas na. Wala na sa gera, sir. Pero once upon a time, ikaw ang sumalba sa atin. Snappy ka talaga. Yeah.